Nako, eto mga kaubayan, gulat sila. INC mga kaubayan, may pasabog, suportado na. Inday Sara, suportado ng INC. Nako, BBM at Boying, nagpanik na. Ayan po ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan ito mga karabin natin, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga kaubayan. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Ito, unahin na po natin itong si Luestro. Okay? Ayon po dito sa Batas PH, sabi po ni Luestro ngayon, sabi niya po, ngayon naman ay hihimayin at susuriin natin ang mismong laman ng bawat reklamo. Impeachment versus BP Sara. Hindi ito biro. Yung impeachment ni BP Sara, 125 million confidential fund mga kabayan, hindi biro. Pero yung trilyones na nawawala sa ating bayan mga kabayan, biro lang sa kanila. Oo, kasi ayon nga po kay Senator Ping Lacson, baka maging circus lang. Baka maging circus lang daw ang investigasyon pag inimbestigahan yung 18 sundalo. Sabi pa po dito ni Luestro, ito ay seryosong mga paratang. Seryosong mga paratang na nangangailangan ng seryosong pagsusuri. Aray ko po. Bakit yung kay President Bongbong Marcos Jr. mas seryoso nga po yun eh. Kasi wala nang tiwala ang taong bayan. Negative na po ang trust rating. At bukod pa dyan, mas malaki po ang confidential fund ng Pangulo na mas hamak na seryoso. Diba? Yung mga aligasyon na ipinaparatang sa Pangulo wherein sinasabi po ni Saldico na ang Pangulo ang mastermind sa, diba? Sa flood control scam. At bukod pa dyan mga kaubayan, hindi ba seryosong usapin ang pag-amin ng presidential sister na addictus si President Bongbong Marcos Jr.? Hindi ba yun mas seryoso mga kaubayan? Kasi ayon po dito kay Luestro, mas seryoso daw. Oo, ang mga aligasyon or ang laman ng impeachment against Vice President Sara Duterte. Sino ang niloko mo, Luestro? Diba? Sino po ang niloloko ni Luestro? Sila lang naglolokohan mga kaubayan. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan. Sabi po dito ni Rain All Over, kung totoong accountability ang pinaglalaban nyo, why just go for impeachment against BP? But be silent, mute, blind, and deaf against those who cannot account for trillions plundered from public funds. Barya lang ang yung 125 million na confidential funds na naayos at na-liquidate na at na-audit na ng COA. As compared to billions of confidential funds from the other government officials, not to mention the trillions of still accounted ghost and substandard infrastructure projects. Plus, mali-malitang trilyon na in-expose ng 18 ex-marines / soldiers. Ayan. Totoo. Etong imbestigahan nyo rin to. Aside from impeaching, Vice President Sara Duterte, if you are really serious about the accountability, para dito po sa ating gobyerno, itong mga nasabi po dito ay imbestigahan nyo rin, mga kaubayan, di ba? Sabi naman po dito ni Ma'am Mihos, mas seryosong aligasyon po yung tumanggap ng maleta. Correct. Murag correct. Sabi dito ni Dave Planas, murag correct. Parang tama si Luestro daw. Parang may tama si Luestro, okay? Ayon po dito mga kaubayan, nilagyan pa nila ng I think sa kay Kimbo po ito, may picture na po ni former President Duterte. Ay nako, wala na talaga silang ibang magawa sa kanilang buhay kung di talagang siraan si former President Duterte. Nako, sabi po dito ni Jeffrey Agravante, kwento mo sa maleta, pakinggan mo si Drilon. Ayan na. Sabi po dito ni Archie Meneses, tama, yung allegations laban sa inyo at iba pang mga congressman ay hindi biro. Mali-malitang pera ang natanggap nyo
ayon po sa 18 sundalo. Paano ka naging Justice Committee ng HOR samantala meron allegations laban sa'yo? Kasama ka sa listahan ng nadiliberan ng mali-malitang pera. Uy, bukod po sa mali-malitang pera, no? Ito pong Silvestro ay hindi po dapat maging chairman ng Justice Committee ng HOR. Bakit? Siya mismo she broke the law, she broke the law, mga kaubayan. Bakit? Yung asawa niya, tinago niya, di ba? Nagtago po ito ng asawa niya na may kasalanan sa batas. So, dyan pa lang, ay dapat it should be ground. Para hindi po siya maging justice, maging chairperson ng Justice Committee ng HOR. Ayan. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin itong si Ridon. Ayan, no? Sabi po dito ni Congressman Bong Suntay, sinaway si sabi po dito sa balita, no? Kung Bong Suntay, sinaway si Kong Terry Ridon. Bakit ka nanginginig dyan? Please keep your calm. Ayan, pinakakalma, nanginginig na si Ridon. Bakit kaya? Nanlalaki na po. Eto para makita nyo. Yan nanlalaki na po yung mata ni Ridon. Nanginginig po yan nung Bakit kaya, mga kaubayan? Isa lang ang masasabi ko. Ang tao po ganyan, ang reaksyon, posibleng may itinatago po sila or may pinagtatakpan or malapit na silang mabuking. Napapansin nyo po, no? Yung kaibigan mo, yung kapatid mo, yung kakilala mo, na malapit mo nang mabuking, di ba? Ganito si Ridon, mga kaubayan, nanginginig na. Nanginginig na po si Ridon. Okay? Ano po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dito kay Ridon, sa panginginig ni Ridon? Eto na. Ilang maleta kaya kay Cooks, kay Cookie daw, ilang maleta, mga kaubayan? Mas effort ang acting, mas okay. Ayan. Mas kapanipaniwala kung baga, di ba? Lomolobo butas ng ilong sa galit. Ay buti nga hindi humahaba. Di ba si Pinocchio, mga kaubayan, humahaba po kapag nagsisinungaling. Ito naman pong si Ridon, lumalaki po ang butas ng ilong kapag nagsisinungaling. Nako. The pitbull of the group in action. Aba, mabubuking na kasi. Yun nga ang sabi ko, di ba? Pag may kakilala kang mabubuking na, etong si Ridon talagang perfect example. Ayan, si Ridon. Guilty earn. Gusto ni Ridon may luxurious travel siya palagi the way he did during Duterte time, kaya sinibak ni tatay. Oo nga, naalala nyo yung balitang yon, mga kaubayan? Si Ridon pala, no? Nasibak sa panahon ni former President Duterte kasi galante ang kanyang ginagamit po ang public funds sa mga personal niyang travel. Ayan na. Nanginginig ba? Hindi niya matakot ang kalaban kaya nagalit. Fully paid na kasi. Oo nga no? Kailangan gawin na nila ang lahat hanggat kaya pa nila. No? Yan po ang ginagawa ngayon ng House of Representatives, mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dito, mga karib natin? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin. INC, mga kaubayan, may pasabog. Eto na, pasok. Magandang araw sa inyo, mga banateros. Naku po, matindi itong balita na ito. Breaking news. Nagsalita na po ang Iglesia ni Cristo. Nako, meron silang special announcement. Meron silang pasabog ngayong araw na ito. At naku, lupit, mga kababayan. Ito ay nako, pakinggan nyo na lamang po dahil pagkatapos po niyan ay meron sasabihin din si Marcoleta. Nako po, pag-usapan natin yan. Alam mo, matindi itong nangyayari na ito. Kung dati yung nagsasalita noon nung panahon ni Marcos Sr. ay walang iba kung hindi yung si Cardinal Sin. Yung kung maaalala nyo sa EDSA noon, si Cardinal Sin ang nanawagan. Ngayon, nako, yung mga pare adik na. Ay, nako. Gago! Yung mga pare, kung hindi adik, bayot. Gago! Kung hindi naman adik, hindi bayot, ganid. Gago! Linawin natin po hindi po ako naninira ng relihiyon. Ako po ay nagsasabi lamang ng katotohanan sa mga
ministro o di kaya namumuno dito tulad ng mga pare. Alam naman po natin yan. At hindi rin po ako kaanib ng iglesia ha. Baka sabihin po ninyo, kinakampihan ko. Hindi po. Kaya lang kasi dito, napakaganda ng kanilang banat, yung kanilang pasabog dito. Talaga namang masasabi nating ito dapat ang statement ng lahat ng religious groups. Di ba? Alam naman natin, syempre matik na po ang KOJC o yung kay Pastor Kibuloy ay talaga namang alam nyo na statement, maninindigan yan. It's no longer questionable because tayo pa lang sa SMNI, alam nyo na yan. Pero ito, may isa pang grupo na malaki na talagang matindi ang panawagan sa ating gobyerno. Nako, eto na. Panoorin na natin to ladies and gentlemen dahil, nako, ayoko nang bitinin. Pagkatapos ito meron tayo di-discuss naman doon kay Marcoleta yung kanya mga banat, okay? Pasok. Ganang mamayan. Opo, salamat po. Meron po akong mensahe na nais kong basahin sa ating mga manonood. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Nako. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan. Maganda yung paggagamit niya ng natatanaw. Bakit? Hindi naman po sinabing kailangan matapos. Napakahirap nun, yung matapos mo ang korupsyon. It will really take time. It will really take more than one administration. Pero yung natatanaw, when you say natatanaw, meron ka nang nasisilip. Kahit kapiraso, kahit konti, may nasisilip ka ng pag-asa baga. Yun yung sinasabi dito ng iglesia. Wala pa tayong matanaw. Ni konting hope from the government. A little hope would not give us frustration. 'Di ba? Konting hope man lang may makita tayo, may maano tayo. Wala eh. Wala talagang effort. Yung effort ng ICI, lalo lang napalala lahat ng kanilang hakbang para di umano sabihin na meron effort, kesa na tumulong para tayo ay Actually, yung ICI, mga kabayan, no, imbis na matulungan tayo, napagkaperahan pa tayo eh. Biruin nyo yung budget nila, 41 million, di ba? Wala man lang napuntahan. Wala man lang silang, nawala pa yung mga membro nila. Di ba yung mga membro nila, wala na, isa na lang yung membro ng ICI. Tapos gumastos pa ang, correct ba membro nga sa figures mga kabayan, 41 million, yung kanilang budget mga karibin natin. So, aray ko po. Kampante na may ginagawa ang gobyerno ay wala. At mas lalo pang nakasama. Mantakin mo nag-create ng independent na commission to find out kung ano talaga nangyari. Ano nangyari? Lalo pa natin na-discover na hindi pala binigyan ng pondo, hindi binigyan ng maayos na opisina, hindi binigyan ng weapon para sawatain itong korupsyon. So, mas lalo tuloy natin na pagtanto na pinaglalaruan lang tayo ng administrasyon ni Marcos. Yun yung sinasabi. Wala tayong makita ni Conte. Di ba? Pinaimbestigahan. Saan pumunta? Sa Davao City. Hindi pinuntahan yung Ilocos. Nandun ang lahat ng direksyon ng korupsyon, direksyon ng ghost flood control sa Ilocos Norte. Saan pumunta? Sa Davao City. May na-discover ba? Oo, may na-discover sa Davao City. Na ano? Napakaganda. Di ba? Kaya tuloy yung tao, mas lalong, tangina, ginagago na kami talaga nito eh. Tama, mali. May nagsalita. Ano ginawa? Yan, nagsalita si Gutesa. Tinakot. Di ba? Hindi lang tinakot, talagang, alam mo yun, hindi maganda ang pagtrato. Hindi man lang pinakinggan. Kinonsidera pang siya ang may kasalanan. Ibig sabihin, doon pa lang nakikita na ng tao, tangina, gaguhan to. Sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon, ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na Ganda nun ang sinabi ang mga taong naglalabas ng impormasyon o testigo ay tila sila pa ang pinag-iinitan at kinukulong. Isa na rin dyan, hindi lang si Diskaya, di ba? Hindi natin kinakampihan si Diskaya. Pero siya na nga yung nagsabi, kami nagdi-deliver kami kay ganito, kay ganito, kay ganito.
kinumpirma nung kay Gutesa, kinumpirma nung kay Zaldico, kinumpirma nitong mga 18 na testigo. Sino kinulong? Si Diskaya. Eh yung mga kontraktor, asan na? Yung mga congressman na kontraktor, ayun, nagpapakasasa. Saka nakakita ng ganun. Di ba? Kung sino pa yung tinuro talagang may kasalanan, yung nagturo pa ang ikinulong. Laan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. 1 trillion na pondo ang kanilang ninakaw. Alam niyo ba kung magkano yung 1 trillion? Ang lupit yan mga kababayan. 1 trillion. No wonder, sabi nga 'di ba ni Attorney Bali, nakalimutan, hirapan ako sa pangalan ni Sir. Ni Attorney, basta ni Attorney Matikas. Si Attorney Matikas, sabi niya, kung dati daw, kasi tinatanong sa kanya, bakit ba ngayon lang nagsalita at bakit hindi pa noon kumalas itong mga security? Una, kasi daw noon, once a month, once every 2 months, ang delivery. Sabihin, madalang, hindi ganon. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na ngayon lang nagkaroon ng korupsyon. Hindi, matagal na yan. May ganyan. Pero sobrang madalang nung gaganyan. Ang tanong, bakit ganyan sila nagsalita? Kasi nga, araw-araw na daw nagdi-deliver ng sobrang dami. Ba'y nakakapagtaka na yun? Di ba? Nakakapagtaka na yun pagka ganun na ang delivery. Sobrang araw-araw na. Mali-malita ang dinideliver. So, kaya sila nagsalita na ngayon. Tapos nakita pa nila yung kasamahan nila, kinonfirm na yung pera ay galing sa flood control at kung ano-ano pa. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Lacson, maniwala ka sa akin. Maniwala ka sa akin. Tapos na ang political career mo. Yan ang totoo. Dahil sa ginawa mo, tapos na ang political career mo. Ito na sinasabi, where the evidence go. O kung saan yun, doon kami pupunta. Kitang-kita na ng taong bayan, niloloko mo, dinadivert mo ang lahat ng mga nagsusumbong sa gobyerno. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-malitang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Nako. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Ito, malinaw to Sinasabi nila, meron sundalo. Una yung si Gutesa. Tapos nadagdagan pa. Etong mga retired, di ba? Sana, ang sinasabi lang dito, huwag niyong isarado. Mag-imbestiga tayo. Kasi nga, ikaw Lacson, andali, pipigilan ko yung magmura. Ikaw Lacson, yung merong dalawang lumapit sa'yo, na di umano, may-ari ng bahay na binili. Di ba? Tinakpan mo pa mukha. In-entertain mo nga In-entertain mo. Eto, 18. Hindi mo man lang buksan ang Blue Ribbon Committee para imbestigahan. Anong tawag sa'yo? So marami kasi, no, mga kababayan. So ibig sabihin, pag marami, malala talaga ang korupsyon, di ba? Marami na nagsasalita. Doon kay Lacson, 2 lang in-entertain niya, di ba? O dito, 18, tapos meron pang darating pang iba na gustong magsalita. Ayaw niyong imbestigahan. Bakit gano'n di ba? Sa dami nito, mga kababayan, di ba? Nagsasalita na po sila. O dahil hindi na po, sabi nga hindi na po nila kaya yung nakawang nangyayari sa ating bansa. Ayan. Anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below. Ayan, at syempre, huwag pong kalimutang i-like at i-subscribe at i-share na rin po ang ating video, mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.